barkada. Kaya sa ngayon, tiis-tiis muna tayo. Pero hayaan mo kapag meron na, mag-uulam na tayo ng bulalo na. Tawang-tawa na ako dito. Anong ginagawa mo? Nagsasayan ka ng pagkain? Alam mo bang maraming bata dyan sa Lasal ang hindi kumakain at ikaw ganyan ang gagawin mo? Ang ina mo! Pumatay na lang sana kayo! Pa, kailangan ko pala ng cellphone para sa school. Yung mga classmates ko nga, tag-isa sila ng cellphone at nagagawa nila yung mga assignments nila, samantalang ako wala. Puro zero na lang ako sa mga assignments ko at pinapagalitan pa ako ni teacher, hindi nyo ba alam? Sige na, huwag ka mag-alala, gagawin ko yun ng paraan. Hihiram ako sa medley. Ganyan na naman, puro na naman sa ito, hindi naman tinutupad yung mga pangako nila. Ano bang klaseng magulang ang mga to? Irresponsible, hindi naman maprovide yung mga gamit ng mga anak nila, ng anak-anak pa. Na, hatid na kita sa school nyo para hindi ka na malate. Huwag na pa, mag-commute na lang ako. Ay naku, hatid-hatid ka ba? Ayoko nga, makita ka pa ng mga classmates ko anong sasabihin nila sa akin. Bubulihin na naman ako na keso ganyan lang trabaho ng tatay ko. Naku, wag na. Feeling rich kaya ako doon. Mapapasok na ako ng school baon ko. Oo nga, ito na. 20? Sa tingin nyo kakasya to? Eh, pamasahe lang to eh. Ano tingin nyo sa akin, robot, na hindi ko makain? Wow, salamat ha. Wala talaga kayong kwenta. Nagpasikinipan ka na naman yung dati mong buhay. Na kung saan buhay pa si mama at papa. Ngayon, mag-isa na lang ako. Na nagsatrabaho sa ibang bansa para makaipon ng pera. Sobrang hirap palang magtrabaho na hindi ko lang alam. Sana ina-appreciate ko na lang yung binibigay ni ng mama at papa noon. Karma ko na siguro to. Nagpaalam sila na hindi kami nagkaayos. Hindi ako nakipag-sorry. At hindi ko sila napakita at magmamahal. Kaya kayo, habang buhay pa ang mga mahalin sa buhay, ipadama nyo sa kanila ngayon para hindi kayo magsisi sa ligaya ko.